So, magandang araw sa inyong lahat. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang Kabanata 16 sa Brussels, Belgica. Enero 28, 1890, nilisan ni Rizal ang Paris patungong Brussels, kabisera ng Belgica. Dalawang dahilan para lisanin ang Paris: isa, mataas ang halaga ng pamumuhay; pangalawa, naging balakid sa pagsusulat ng nobela. So, ang desisyon na lumipat siya ng Belgica ay dulot ng mataas na gastos sa pamumuhay sa Paris dahil sa Universal Exposition at ang masayang sosyal na buhay na nakakaapekto sa kanyang pagsusulat sa El Filibusterismo. So, next is buhay sa Brussels. Si Jose Albert ang kasama ni Rizal nang lumipat siya sa Brussels. Tumira siya sa maliit na paupahan sa 38 Rue Philippe Champagne na pinamamahalaan ng magkapatid na si Susan at Marie Jacobi. Bukod sa pagsusulat ng kabanata ng nobela, sumulat din siya ng mga artikulo para sa La Solidaridad at mga liham. Para sa kanyang libangan naman, nagpupunta siya sa himnasyo para sa kanyang ehersisyo at armory para sa pamamaril at pag-eeskrima. So, lumipat si Rizal mula sa Paris patungong Brussels upang makatipid, di ba? Yun nga, upang makatipid sa gastusin dahil mas mura ang pamumuhay sa Brussels. Kasama niya si Jose Albert, ni isa ring kaibigang Pilipino. So, pansamantala siyang nakikitira kila Susan at Marie. And then, abala si Rizal sa pagsusulat ng El Filibusterismo, pati na rin ang mga artikulo para sa La Solidaridad, mga liham para sa kanyang pamilya at mga kaibigan. And then, ang pinagkakaabalahan niya rin ay yung pagpunta sa himnasyo para mag-exercise at armory para sa pamamaril at pag-eeskrima. So, next is mga artikulong ilathala sa La Solidaridad. Ang una ay La Defensa, para sa La Defensa. Abril 30, 1889. Ito naman ay tugon sa isang sulating laban sa mga Pilipino na isinulat ng isang Espanyol na si Patricio de la Escosura na nailathala sa La Defensa noong Marso 30, 1889. Next is La Verdad para Todos, ang katotohanan para sa lahat. Mayo 31, 1889. Ito naman yung ang pagtatanggol ni Rizal sa panunuliksa ng mga Espanyol na ang mga katutubong lokal na opisyal ay ignorante at napakasama. So, next is Vicente Barrantes, Teatro, Tagalog. Hunyo 15, 1889. So, ito naman, dito binunyag ni Rizal ang pagiging ignorante ni Barrantes tungkol sa sining panteatro ng mga Tagalog. So, next is una, profanasyon, isang paglalapastangan. Hulyo 31, 1889. So, ito namang una, profanasyon. Ito naman yung mapait na pagpuna sa mga praile dahil sa pagtanggi nila ng Kristiyanong paglibing kay Mariano Herbosa sa Calamba dahil ito ay bayaw ni Rizal, asawa ni Lucia na namatay sa kolera noong Mayo 23, 1900
889. Next is Verdades Nuevas, mga bagong katotohanan, Hulyo 31, 1889. Ito naman mga bagong katotohanan, dito naman ay sagot sa liham ni Vicente Belloc Sanchez na nailathala sa La Patria, pahayagan sa Madrid noong Hulyo 4, 1889, na naninindigan na ang pagbibigay ng mga reforma sa Pilipinas ay bubuwag sa mapayapa at mapagkalingang pamamahala ng mga prayle. So, ika-6, Crueldad, mga kalupitan, Agosto 15, 1889. So, dito naman, mahusay na pagtatanggol kay Blumentritt sa panunuligsa ng kanyang mga kaaway. So, ang ikapito, diferensyas, mga di pagkakasundo, Setyembre 15, 1889. Ito naman, tugon sa artikulong matatandang katotohanan na nailathala sa La Patria noong Agosto 14, 1889, na kinukutya ang mga Pilipinong nanghihingi ng mga reforma. So, ika-siyam is Llanto y Risas, mga luha at katatawanan. So, nabuo siya noong Nobyembre walang nakalagay. So, nabuo siya ng Nobyembre 30, 1889. Ito naman ay ang pagtutol sa di pantay-pantay na pagtrato ng mga Espanyol sa mga lahi at mababang pagtingin sa mga Pilipino. Binanggit ni Rizal sa kanyang artikulo kung paanong mga manonood na karamihay binubuo ng mga Espanyol at Mestizo ay tumigil sa pagpalakpak nang manalo siya noong unang gantimpala sa isang timpalak pampanitikan noong 1880 dahil sa kanyang kulay kayumangging balat. So, ang pinakahuli, ingratitudes, kawalan ng utang na loob, Enero 15, 1890. So, ito naman is tugon kay Gobernador General Valeriano Weyler na habang bumibisita sa Calambay, sinabihan ang taong bayan na hindi nila dapat payagan ang sarili na malinlang ng mga hunghang na pangako ng kanilang mga walang utang na loob na anak. So, ayan. Ayan ang 10 artikulo na nailathala sa La Solidaridad. Next is bagong ortografiya ng wikang Tagalog. Ito namang bagong ortografiya ay isang mahalagang inisyatiba na ipinakilala ni Rizal upang iangkop ang sistema ng pagsulat ng Tagalog sa mga katangian ng wika. Sa kanyang artikulo na nailathala sa La Solidaridad noong 1870, tinalakay ni Rizal ang mga pagbabago na dapat gawin sa ortografiya ng Tagalog upang mas maging angkop ito sa tunay na pagbigkas at gamit ng wika. So, pinalitan ni Rizal yung mga letra. Inirekomenda ni Rizal ang paggamit ng mga letrang K at W bilang kapalit ng mga letrang C at O sa mga salitang Tagalog. Katulad na lang ng halimbawa sa screen. Halimbawa, arao ay magiging araw.
salakot na may letter C ay magiging salakot to guys, salakot. Salakot, hindi sakot, salakot. Na pinalitan siya ng K. So, binatikos ni Rizal ang kasalukuyang sistema ng ortografiya na ipinakilala ng mga Espanyol na hindi nakatutulong sa tamang pagbigkas at pag-unawa ng mga salitang Tagalog. Ayon sa kanya, ang paggamit ng mga letrang tulad ng C, Q, at iba pa ay nagdudulot lamang ng kalituhan. So, ayun, nakakalito daw kapag O, C, Q, or iba pa. Kung ganyan yung word, diba? So, next is, pagkilala naman kay, dito pa rin tayo sa ortografiya. Ang pagkilala kay Dr. Trinidad H. Pardo de Tavera. Pinahayag ni Rizal ang kanyang pagkilala kay Dr. Pardo bilang pangunahing tagapagtaguyod ng bagong ortografiya na nagbigay diin sa pangangailangan na iakma ang sistema sa aktwal na gamit at tunog ng wika. So, layunin ni Rizal kaya niya pinalitan or gumawa siya ng bagong ortografiya ay para mas maging madali at mas epektibo ang pagtuturo at pagkatuto ng Tagalog, lalo na para sa mga kabataan. Ang bagong ortografiya ay hindi lamang isang technical na pagbabago kundi isang hakbang patungo sa pagpapalakas ng pagkakakilanlan at pagmamalaki sa sariling wika. So, next bullet, binatikos ni Rizal ang pagsusugal ng mga Pilipino sa Madrid. Noong 1800, binatikos ni Rizal ang pagsusugal ng mga Pilipino sa Madrid. So, nagpadala siya ng liham kay Marcelo H. del Pilar. Sabi ni Rizal, labis na pagsusugal ng mga Pilipino sa Madrid ay nagdudulot ng masamang reputasyon sa kanilang bansa. Ayon sa mga Pilipino ay hindi dapat nagpunta sa Europa upang magsugal kundi upang ipaglaban ang kalayaan ng kanilang bayan. Sinabi rin ni Rizal na hindi tayo narito sa Europa upang magsugal kundi upang magtrabaho para sa kalayaan ng ating bayan. So dahil doon sa pambabatikos niya sa mga nagsusugal sa Madrid, ang mga Pilipino na nasa Madrid or yung mga nagsusugal na Pilipino sa Madrid, tinawag siyang Papa bilang pangungutya imbis na Pepe na totoong palayaw niya. Pinakita ni Rizal na mahalagang pagkakaroon ng disiplina at tamang layunin habang nasa ibang bansa at dapat iwasan ang mga gawain na makakasira sa kanilang reputasyon at layunin. So, ayun, dahil sa kagustuhan niyang maayos yung ugali ng mga nagsusugal na Pilipino sa Madrid, kinutya siya na Papa imbis na Pepe na nickname niya or palayaw niya. So next, so ayan, kaya sumulat siya. Okay, tapos na tayo dyan. Next, ang suliranin na pang-agraryo ng Kalamba ay lumalala. Ito naman yung yung mga panahon ng pananakot ng mga Espanyol. Ang Calamba, Laguna ay naharap sa matinding suliranin
sa agraryo na nagdudulot ng labis na paghihirap sa mga magsasaka. So, yung agraryo kasi, pang-agraryo, so, ano yan, parang problema sa lupa. So, yun. Kabilang na ang pamilya ni Rizal doon, ang pangunahing suliranin nila ay ang patuloy na pagtaas ng renta ng lupa at ang mga mapang-abusong gawain ng mga praile, lalo na ng Ordeng Dominicano. Samantala, inusig naman ang mga kasama, pati na ang pamilyang Rizal, si Pasiano at mga bayaw na sina Antonio Lopez, asawa ni Narcisa, at Silvestre Ubaldo, asawa ni Olimpia, ay pinatapon sa Mindoro. Isa pang bayaw na si Manuel T. Hidalgo, asawa niya sa Ternina, ang ipinatapon naman sa ikalawang pagkakataon sa Bohol. So, dahil dun sa nabalitaan niya, nung nabalitaan pala yun ni Rizal, parang nanghina siya, ganon. Siyempre, pamilya niya yun eh. Manghihina talaga siya, diba? And then, ayun, nagsampa ng kaso ang nagsampa ng kaso ang Ordeng Dominicano. So yun, dahil nga sa suliring pang agraryo ng Kalambay lumalala. Ano tawag dito? Kumbaga, dahil sa hindi pantay na pagtrato sa lupain, sa pinglupain, hindi na sila nagbabayad ng renta, kaya tumaas ng tumaas, tapos nagalit na yung mga Dominicano, kaya nagsampa sila ng kaso. Kaya ayun, mula sa Brussels, sinulatan niya ang kapatid na si Soledad noong Hunyo 6, 1890. So, nung nalaman ni Rizal or nabalitaan ni Rizal yung nangyari nga na ganun sa kanila, is nagsulat na siya ng liham kay Soledad, sa kapatid niya. So, sinulatan ni Rizal ang kanyang kapatid na si Soledad, na kababatang kapatid. So, tinalakay ni Rizal ang ilang mahalagang tema at nagbigay ng mga payo at obserbasyon tungkol sa kanilang pamilya at sa kalagayan ng kanilang bayan. So, yung liham na yon is nagpapakita hindi lamang sa pagmamalasakit ni Rizal bilang isang nakakatandang kapatid, kundi pati na rin sa kanyang mga pananaw tungkol sa moralidad at responsibilidad. So, ayun, sinulatan niya si Soledad nung nalaman niya. Siyempre, hindi ko na sinabi yung liham, pero nasa liham na rin yung nag-aalala siya about sa pamilya niya, tapos kinakamusta niya yung kung ano nang nangyayari, and then so on and so forth. Next is pangitain ng kamatayan. So, dito naman, habang nasa Brussels siya noong 1890s, si Rizal ay nakaranas ng masamang panaginip at mga pangitain na nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng takot at pangamba tungkol sa kanyang kamatayan. So, nagsulat siya ng liham kay Del Pilar nung nanaginip siya ng masama. So, sa liham na yon, sinabi niya na ano daw sa panaginip niya daw na yun is malapit na siyang malapit na siyang mamatay, ganun. Malapit na yung kamatayan niya, ganun.
So, sabi naman ni Rizal, hindi siya natatakot na mamatay. Ngunit, siya ay nag-aalala na hindi siya makagawa ng mga bagay na nais niyang tapusin. Particular na ang kanyang ikalawang nobela, which is yung El Filibusterismo. So, sinabi niya rin sa liyab niya na, I am preparing myself for death. Laong Laan or Ever Ready is my true name. Na nagpakita ng kanyang paghahanda sa anumang mangyari. Mula sa kanyang kabataan, mayroon siyang kakaibang paniniwala na hindi siya aabot ng 30 taong gulang or 30. Ang ideya na ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pagninilay-nilay tungkol sa kahulugan ng buhay at kamatayan. Ang mga karanasang ito ay nagbigay inspirasyon kay Rizal upang lumikha ng mga akdang puno ng damdamin at pagninilay-nilay tungkol sa buhay, pagkamatay at ang kalagayan ng bayan. So, ayun, hindi daw siya natatakot mamatay, pero natatakot siya na hindi niya matapos kung ano man yung kailangan niyang matapos or dapat niyang matapos, which is yung El Filibusterismo. Siyempre, nag-aalala siya na sino yung magtutuloy ng nobela niya kapag namatay siyang hindi pa siya natatapos. So, next is paghahanda para sa pag-uwi. Na malaman si Graciano Lopez Haina ay nagpaplanong magtungo sa Cuba. Sinulatan niya si Ponce noong Hulyo 1890 para ipahayag ang pagtutol sa plano ni Graciano. So, ayun. Doon muna tayo sa paghahanda para sa pag-uwi. Noong Hulyo 18, 1890, nagdesisyon si Rizal na umuwi na sa Pilipinas. Ang kanyang paghahanda sa pag-uwi ay naglalaman ng mga mahalagang konsiderasyon at mga pangyayari na nag-udyok sa kanya na balikan ang kanyang bayan. Nabatid ni Rizal ang lumalalang sitwasyon ng kanyang pamilya, lalo ng mga pag-uusig na dinaranas ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa Pilipinas. Ang kanyang pag-aalala para sa kanilang kaligtasan ay kapakanan ang naging pangunahing dahilan ng kanyang desisyon. Sa kanyang liham, inilarawan niya ang pag-aalala sa kaso ng kanilang pamilya laban sa mga Dominikano na nagdulot ng labis na pasanin sa kanilang mga lupaing sinasaka. Ang pagkatalo ng kanilang kaso ay nagbigay diin sa pangangailangan niyang makialam at tumulong. So, di ba, nung nagsampa nga ng kaso yung mga Ordeng Dominikano, natalo sila. So, lalong naghirap yung pamilya at mga kababayan ni Rizal sa Calamba. So, kaya din siya uuwi dahil sa natalo. Tapos syempre yung ano na rin niya, yung parang pangitain na rin ng ano niya, yung masamang ano niya, panaginip ba yun, visual, basta yun. And then eto na, nung malaman si Graciano Lopez Haina ay nagpaplano magtungo sa Cuba, sinulatan niya si Ponce noong Hulyo 1890 para ipahayag ang pagtutol sa plano ni Graciano. So, eto naman, nung nalaman ni Rizal, pinahayag ni Rizal ang kanyang pag-alala tungkol sa desisyon ni Lopez Haina na umalis patungong Cuba. Sabi ni Rizal, hindi dapat magtungo si Haina sa Cuba para lamang mamatay sa sakit na yellow fever. Sa halip, inirekomenda niya na magtungo siya sa Pilipinas at doon
doon ay ramay ng ipinagtatanggol ang kanyang mga mithiin. Mamatay ng ipinagtatanggol ang kanyang mithiin. Ang kanyang pahayag ay naglalayong pakita ang mas mataas na layunin ng pakikibaka para sa kalayaan at reforma. Tapos sabi pa ni Rizal, minsan lamang tayo mamamatay. At kung hindi pa tayo mamamatay ng maayos, patatakasin natin ang isang pagkakataon na hindi na muling mapapasa atin. So, pinapakita niya na kanyang pananaw na ang buhay ay may limitasyon at dapat itong gamitin ng gusto para sa layunin ng bayan. So, ayun, tinutulan niya or pinagbawalan niyang si Haina ay umalis patungo sa Cuba. Dahil sabi ni Rizal na mas mabuti nang mamatay ka sa bayan, sa sarili mong bayan na, ano yun sinabi niya, na pinagtatanggol mo yung mithiin mo, kaysa naman namatay ka sa ibang bansa dahil lang sa sakit, sa nauusong sakit doon. So ayan na, sa isa pang liham kay Ponce noong Hulyo 18 na po pinahayag niya ang kanyang determinasyong umuwi. So nagsulat na rin si Rizal kay Ponce. Sinabi niya na rin na uuwi na nga siya. Ayun. Next is desisyong magtungo sa Madrid. Dito muna tayo sa so, ayun na ba? Okay, tapos na tayo dyan sa determinasyong umuwi. Yun lang naman yun. Like, kinuwento niya lang kay Ponce lahat. Kaya, kung bakit siya uuwi. Yun. Next is desisyong magtungo sa Madrid. Dahil, nung nalaman ni Ponce na uuwi si Rizal, parang naano yung mga kaibigan niya. Anong tawag dito? Hindi naging masaya sa balita. Kasi syempre, alam naman natin na nung mga time na yun is sobrang parang wanted person si Rizal. 'Di ba? Na like kapag nakita siya ng mga Espanyol, ganyan, alam natin na may kalalagyan talaga siya. So, ayun, pinagwalang bahala ni Rizal ang babala ng mga kaibigan. Walang banta ng kapahamakan ang makapagpapabago sa kanyang plano. Gayunman, isang pangyayari ang nagpapabago ng kanyang isip. Isang liham mula kay Pasiano ang nagkukwento ng pagkatalo ng kanilang kaso laban sa mga Dominikano. So, yun na, natalo na sa kaso. Ipinahayag ni Rizal ang pangangailangan na makakuha ng isang abogadong hahawak sa kaso sa Korte Suprema sa Espanya. Ang pag-apela sa mataas na hukuman na isang mahalagang hakbang upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at matugunan ang mga pagtaas ng renta at iba pang paglabag na dinaranas ng mga magsasaka sa kanyang liham. Pinaabot ni Rizal ang kanyang pag-aalala para sa kaligayan ng kanyang pamilya at mga kaibigan sa Calamba, na patuloy na nahaharap sa mga pagsubok dulad ng agrarian issue, yun nga, sa usaping lupa. Yun. Ang kanyang desisyon na kumilos ay nakaugat sa kanyang malasakit para sa kanilang kapakanan. So, isa din yun, kaya din siya desididong umuwi dahil nga natalo sila sa kaso about sa lupa. Ayun. Pero ang alam ko, or yung nabasa ko din sa libro, kaya sinulatan ni Rizal si M.H. del Pilar noong Hulyo 20
Hulyo 20. Ala! Yan. Hulyo 20. 1,000 ko lang dahil. Siyam na po. Para kuning abogado. So, ayun. Sinulatan na nga ni Rizal si MH para kunin siyang abogado. Syempre, 'di ba? Para sure ball na mapanalo nila yung lupain kasi hindi rin papayag si Rizal na makuha ng mga Dominicano yung lupain ng pamilya niya at ng mga kabayan niya. So, next. Yan. Sa aking musa. Ito tula to na ginawa ni Rizal. Pero hindi ko na kukwento. I mean, hindi ko na babasahin. So, inilarawan ni Rizal ang kanyang malalim na pagmamahal sa kanyang musa na maaaring tumukoy sa kanyang inspirasyon sa pagsusulat. Ang kanyang musa ay hindi lamang isang simbolo ng paglikha, kundi pati na rin ng pag-asa at pangarap para sa kanyang bayan. Pinahayag niya din doon yung mga hamon na kanyang dinanas, kabilang ang mga personal na pagsubok at ang patuloy na laban para sa kalayaan ng Pilipinas. So, ang tula ay naglalaman ng tema ng sakripisyo para sa mas mataas na layunin. Ang sa aking musa ay mahalaga hindi lamang bilang isang likhang pampanitikan kundi bilang isang salamin ng kaisipan ni Rizal. Pinapakita doon yung kanyang dedikasyon sa kanyang bayan at ang kanyang pananaw sa papel ng sining at literatura sa pakikibaka para sa kalayaan. Ang tula ay patunay ang kanyang pagiging makabayan at ang kanyang hangaring ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. So, yun yung kwento ng sa aking musa. Pag nabasa niyo yun, grabe yung pagmamahal ni Rizal sa bayan. Wow, mapagmahal. Kaya madami siya naging jowa eh. Joke. So, next na tayo is pakikipagkaibigan kay Petit Jacoby. So, si Petit Jacoby naman, naging naging mahalaga na rin siya sa buhay ni Rizal habang nasa Brussels siya or Belgium. Ang kanilang ugnayan ay nagbigay ng kaunting saya at aliw sa kanya sa kabila ng pagsubok na kanyang dinaranas. Si Petit Jacoby, ang magandang pamangkin ng kanyang landlady, ay naging kaibigan ni Rizal sa kanyang pananatili sa Brussels. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula habang siya ay nag-aaral at nagtatrabaho sa kanyang mga akda. Sa panahon ng kanyang kalungkutan at pag-aalala para sa kanyang pamilya sa Pilipinas, ang pagkakaroon ni Petit Jacoby sa kanyang buhay ay nagbigay ng aliw kay Rizal. Siya ay nagkaroon ng pagkakataon ng makapag-usap at makipag-ugnayan sa isang tao na nagbigay sa kanya ng pansamantalang saya. Bagamat hindi naging seryoso ang kanilang relasyon, si Petit Jacoby ay nahulog din kay Rizal dahil sa kanyang kaakit-akit na personalidad at magandang asal. Si Rizal na nalulumbay dahil sa distansya kay Leonor Rivera, nakatagpo ng kasiyahan sa kanyang pakikipagkaibigan kay Petit nang magpasya naman si Rizal na umalis na patungong Madrid. Si Petit Jacoby ay labis na nalumbay at umiyak nang malaman ang kanyang pag-alis. Pinakita nito ang lalim ng kanyang ugnayan kahit na ito ay panandalian lamang. So, itong pakikipagkaibigan kay Petit Jacoby kay Rizal, parang lang siya, parang friend BFF, ganon.
Pero kay Petit Jacoby, ano siya parang, nahulog na si Petit Jacoby. Parang nagustuhan niya na rin si Rizal. Ang alam ko si Petit Jacoby at saka si Susan ay iisa lang. Ayun. So, hindi naman sobrang tagal nung hindi naman sobrang tagal nung naging magkaibigan sila. Parang simula lang nang nandun na si Rizal. Doon lang din niya naging kaibigan si Jacoby. Tapos hanggang sa umalis siya, di ba? So, ayun. Next is, bagaman nasa Madrid si Rizal, hindi siya nalimutan ni Susan. Sumulat siya sa binata sa wikang Pranses. O, di ba? Ayun, no, si Susan. Alam ko talaga magkaano lang yan eh. Magkapareho lang yan si Susan at saka si Petit. So, kukwento ko pa ba yung yung letter ni Susan? Baka ma-inlove kayo, joke lang. So, sabi naman ni Susan sa Liam, hindi niya tinanggap ang kahon ng tsokolate ni iniwan ni Rizal at nanatili itong buo mula nang siya ay umalis. Pinapakita nito ang kanyang pagninilay-nilay at pangungulila sa binata. Pinahayag ni Susan ang kanyang pananabik na makatanggap ng sulat mula kay Rizal. Sinabi niya, huwag magtagal sa pagsusulat sa amin dahil pinapabayaan ko ang mga talampakan ng aking sapatos sa pagtakbo sa mailbox upang tingnan kung may sulat mula sa iyo. So, ayun lang. Parang yung sa yung dito sa letter naman ni Susan, parang lang siya. Nangungulila lang siya kay Rizal dahil nga 'di ba? Nahulog na rin siya kay Rizal. So, ayun, more on ganun lang. So, ayun. Nasaan na to? Ayun, sa letter. Ayun lang, sinabi niya lang sa letter na nangungulila siya kay Rizal. Kaya sabi pa nga doon, susundan niya si Rizal. Kung nasan man si Rizal, tapos gusto niya nang sumama kay Rizal. So, ayun lang. Doon lang nagtatapos ang lahat. So, thank you. Bye. Hala.